Talagang magiging maligo ang bagong taon ng mga makaka-jackpot sa dalawang loto draw na bobolahin bukas at sa Sabado. Ang posibleng premyo hanggang mahigit 200 milyong piso lang naman. Nakatutok si Mark Salazar. Number mo na kaya ang mapili? And the sixth, Walang tumama sa mahigit 202 million pesos na jackpot prize ng 655 Grand Lotto sa draw nung araw ng Pasko. Bukod dyan, wala ring nakakuha sa mahigit 259 million pesos na jackpot prize ng Ultra Lotto 658 nung draw noong bisperas ng Pasko. Kaya naman, maraming mga nangangarap na maging instant multimilyonaryo ngayong magbabagong taon. Ang inabutan naming sumusubok ng kanilang swerte, si Alice Atanasio. Pag nanalo, pangarap daw na bumukod na sa bahay ng ina dahil nagkaasawa na lang siya at umabot sa edad 57 pero nakikitira pa rin. Munting sari-sari store lamang ang kanyang hanap buhay. Kasi gusto ko din namang bumili ng bahay. Sarili ko po. Kasi yung bahay namin ngayon is sa mother ko po. Pero hindi madaling manalo, lalo't higit pa sa 1 in a million ang tsansang manalo sa loto. Sa Grand Lotto 655 halimbawa, may kabuang bilang na kombinasyon ng mga numero na aabot ng 28,989,675. Kaya ang tsansa mong mapili ang tamang kombinasyon ng mga numero, isa sa mahigit 28 million. Si Bong ay mahigit 3 dekada nang tumataya sa loto at patunay siya kung gaano kaimposible tamaan ang 6-number combination. Nakailang panalo ka na simula noon? Hanggang 4 pa lang po. Kaya 4 na numero. Tapos marami-rami na rin mga easy to, 3 digit, gano'n. Anong pinakamalaking napanalo na mo? Mga 8K sa easy to. Si Arlene Espino hindi na raw makikigulo sa 658 at 655 loto dahil pang easy 2 lang din ang kaya ng bariyan niya. Po yung totoong pangarap nila. Simple lang po, makatapos lang pag-aaral yung mga anak ko. Makaraos araw-araw. Hindi ko pa nun kailangan na nga tumama ng malaki. Libre namang mangarap. Sa kasaysayan ng loto sa Pilipinas, noong 2018 naitala ang pinakamalaking jackpot na umabot sa 1 billion pesos. Yun nga lang, 2 ang nakakuha ng pangarap na jackpot. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit sa mga celebrity, pinakamasaya pa rin ang Pasko pagkasama ang pamilya. Kaya break muna sa racket at homebound ngayong Kapaskuhan ang maraming kapuso at sparkle stars. Makichika kay Nelson Canlas. Kung noong nagdaang taon, revenge travel ang nasa Christmas list ng mga celebrity. This year, Team Bahay ang marami sa mga sikat. Home for the holidays gaya ng tradisyon nina Elijah Alejo na mag-reunion kapag Pasko. Opo, like every year, kumbaga salo-salo po talaga lahat. Even yung mga nasa probinsya, ganyan, nagsasama-sama po talaga. Tapos games lang, dito lang po sa Pilipinas. Balikbantayan Island naman si Shuvi Entrata para i-enjoy ang kanyang home by the beach. Finally, it's time. 1 year na ko lang hinihintay umuwi. Mas meaningful naman daw ang Christmas para kay Sandro Mulak, lalo't daman niya ang closeness nilang mag-anak. Gusto ko mag-bonding kami ng dad ko kasi sa dami na ng problema ngayon, gusto ko lang magkasama kami ng family ko. Pahinga lang with the whole family ang in-enjoy na Christmas break ni Jillian Ward. Ang importante lang naman sa akin, like ko sinasabi, is magkakasama po kami. Kahit sa house lang. No vacation, no problem. Sapat na raw ang ilang araw na pahinga bago ituloy ni Miguel Tan Felix ang taping ng kanyang bagong seryeng Mga Batang Riles. Ako kasi tradisyon na po talaga namin yun na pag Christmas bawal kaming mag-travel, dapat sama-sama kaming family. So, tradisyon namin po yun na ayoko rin namang i-break. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nabalot ng saya at kilig ang Christmas party ng isang klase sa Pangasinan. Ang regalo kasi sa isang estudyante, hindi mug o yung frame, kundi ang kanyang crush. Yan at ang history ng pagbabalot ng mga regalo, ibabahagi ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na?
Nakapag-unwrap na ba ang lahat ng natanggap na regalo ngayong Pasko? Ang estudyanteng ito mula San Quintin, Pangasinan, abay, oo. Paano ba naman ang natanggap na regalo ni Hana sa kanilang Christmas party? Walang iba kundi ang kanyang crush na si Prince. Na binalot pa ng gift wrapper from head to toe. Sinulat ko po sa wishlist ko. Wala pa akong binanggit na pangalan. Ang sinabi ko lang po siya. Inisip po nila na ibalot po nila ako. Okay lang naman po. Nagulat po ako kasi hindi ko po ina-expect na ibibigay po talaga nila yung joke ko po sa wishlist. Hindi ko po ina-expect na magiging viral po kami. Pero paglilinaw nila, katuwaan lang daw ito. Hindi ko po ina-expect. Pero I'm happy naman po. Kuya Kim, bakit nga ba nakasanayan nating ibayad sa gift wrapper ang mga regalo? Kuya Kim, ano na? Maliban sa pinoprotektahan nitong regalo, ang pag-gift wrap nakakadagdag ng sorpresa at kasiyahan para sa tatanggap nito. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral sa isang universidad sa Texas sa Amerika, napag-alaman na mas pinapahalagahan daw ang mga nakabalot na regalo kumpara sa mga hindi. Alam niyo ba na pinakaunang wrapping paper ay nadokumento sa Southern Song Dynasty sa China? Ang mga monetary gifts kasi noon ay binabalot sa papel na parang sobre na kung tawagin, qipaw. Ang mga Japanese naman may traditional na tela na ginagamit bilang gift wrapper. Ito ang furoshiki na mas eco-friendly daw kumpara sa wrapping paper. Ang nagpauso naman ng mga gift wrapper na may iba't ibang disenyo na ginagamit natin ngayon ang magkapatid na Rolly at Joyce Hall na nagmamay-ari ng isang stationery store noong 1917. Ang halaga ng regalo di nasusukat sa gara ng pinambalot dito dahil it's the thought that counts. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. 2023 pa bawal ang pagsisindi ng paputok sa mga pampublikong lugar sa Quezon City kahit sa tapat ng mga bahay. Pero ang isinusulong ng DOH, absolute ban sa paputok. At nakatutok si JP Soriano. Naputulan ng bahagi ng katawan, nalapnos o di kaya nabulag. Pero ang mas malala, umaabot sa kamatayan. Noong salubong 2024 halimbawa, 2 ang namatay matapos sumabog ang isang imbaka ng paputok matapos magsindi ng sigarilyo ang isang lalaki habang nakikipag-inuman. Mahigit 600 naman ang nasugatan sa paputok ang naitala ng DOH noong ding pagsalubong sa 2024. Ang mga ganitong senaryo ang hanggat maaari ay iniiwasan tuwing sinasalubong ang bagong taon. Kaya naman sa Vastra, Quezon City, huwag po tayong magpapaputok sa mga iskinita. Dito lang po tayo sa basketball court magpapaputok. nag-iikot na ang barangay officials upang ipaalala sa kanilang mga kabarangay ang designated community firecrackers o fireworks display zone kung magpapaputok at magpapailaw. Bawal din po magpaputok sa mga bahay-bahay, lalo na sa may mga terrace. December noong nakaraang taon, nagpasa ng ordinansa ang Quezon City na bawal magpaputok sa mga pampublikong lugar kahit pa sa labas o tapat ng bahay. Sa Barangay Vastra sa mini park na ito pwedeng magpaputok. Bago aprubahan ng DPOS ang isang designated area, kailangang nag-comply sa safety requirements sa fire code. Kagaya ng pagkakaroon ng maluwag na espasyo at walang katabing mga estrukturang fire hazard. Mga legal o yung pinahihintulutang paputok o pailaw lang din ang pwedeng sindihan sa December 31. Suportado raw yan ni Ian na tradisyon na raw ang magpaputok tuwing sasalubungin ang bagong taon. Pakaramdaman na lang po, basta nasa gitna po yung mga lahat ng paputok para maiwasan natin yung may maputukan. Kasi unlike dati na New Year, kahit saan talaga eh. Pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Hindi kasi maiiwasan ang mga aksidente. Tulad ng nangyari sa Oroquieta City sa Misamis Occidental ngayong Desyembre, nang imbes na pataas ay napunta sa mga manonood ang fireworks. Hinihinalang natumba ang mga pailaw dahil sa malakas na hangin. Wala namang nasaktan sa insidente. Ang Health Department naman patuloy na isinusulong ang absolute ban sa paputok. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Bilang paghahanda sa muling pagdagsa ng mga pasahero para po sa bagong taon, pinuntirya ng MMDA ang mga motorsiklo at sasakyang iligal na nakaparada sa alternate bus routes at backdoor streets ng mga bus terminal. Maging mga istante at kariton hindi pinalampas. Nakatutok si Oscar Oida. Masikip na nga, may mga nagpaparada pa ng alanganin. Ganyan sa mga alternate bus routes at mga backdoor streets ng mga bus terminals. Kaya pinuntirya ng MMDA Special Operations Group. It will cause more traffic congestion, and aside from that, imbis na mapabilis ang pag-load and unload ng mga pasahero, paglabas-pasok ng mga buses natin, mas mababagal po ito at mas maantala po ito. Sa may Maryland kanto ng New York sa Cubao, ilang mga illegally parked agad ang natikitan. Isa namang kotse ang nahatak matapos di lumutang ang driver nito. Halos kaparehas din ang sinapit ng mga alanganin ng pagkakaparada sa may E. Rodriguez Sr. malapit sa Monte de Piedad. Yung iba sa may bike lane pa mismo pumarada. Ilan pang unattended na sasakyan nahatak din. Sa may EDSA naman, parting Cubao, northbound lane, sinita ang mga sasakyang pumipirme ng matagal sa tapat ng mga bus terminal. Ilang motorsiklo nahatak pa makaraang iwanan sa bangketa. Sa may Montreal na ipinagbabawal din ang pagparada sa magkabilaang lane. Huli rin ang ilang taxi na nag-aabang ng pasero. Di rin pinalagpas ang ilang tindahan na sinakop na ang mga bangketa. Mga istante at mga kariton pinatanggal. Na ito po ay dapat maging lakaran ng ating mga pedestrian as a safe passage. Kung ito po ay magiging extension ng mga tindahan, extension po ng mga kainan, it will defy the purpose of having a safe passage para sa ating mga pedestrian. Ang operasyon ng MMDA ngayong araw ay bahagi rin ng isinasagawang paghahanda ng MMDA para sa muling pagdagsa ng mga biyahero bago magbagong taon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Patay ang 38 sakay ng passenger plane na biyaheng Russia matapos itong bumagsak malapit sa Aktau, Kazakhstan. Nakuna ng video kung paano bumulusok at saka nagliyab ang eroplano. Sa lakas ng impact, nahati pa ito. 62 pasahero at 5 crew member ang sakay ng eroplano. 38 ang patay habang 29 ang himalang nakaligtas. Ilan sa kanila nakuhanan pa ng video na dahan-dahang hinihilap palabas ng eroplano pero meron ding paika-ikang lumabas. Agad namang rumesponde ang Emergency Situations Ministry ng Kazakhstan. Bago ang aksidente, nakuhanan pa ng video ang loob ng eroplano kung saan inilabas ang mga oxygen mask mula sa cabin. Patuloy pa ang investigasyon pero base sa preliminary findings ng Russian Federal Air Transport Agency, pagsalpok sa mga ibon ang sanhi ng plane crash. Sabi naman ng Russian media, hindi nakalapag sa Grozny, Russia ang eroplano dahil sa Ukrainian drone attack. Iniredirect daw ang flight sa ibang lungsod pero nagre-route ang eroplano dahil naman sa fog. Inilabas ng SWS ang resulta ng kanilang Voter Preferences for Senator Survey. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Voter Preference for Senator Survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS na kinomisyon ng consultancy group na Strat-based Group na pabilang sa unang 14 na pwesto sina Congressman Erwin Tulfo, re-election ni Senators Bong Revilla Jr., Bongo at Pia Cayetano, dating Senador Tito Soto, mamamahayag na si Ben Tulfo, ex-Senators Ping Lacson at Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid, Congresswoman Camille Villar at Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sa kabuuan, 70 pangalan ang ibinigay ng Strat-base kabilang ang mga politiko, artista at iba pang personalidad. Isinagawa ang 4th Quarter Social Weather Survey mula December 12 hanggang 18 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,097 registered voters. 12% ang undecided o tumangging magbigay ng pangalan ng isagawa ang survey. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 2.1%. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.
Mahahabang volcanic tremor o panginginig ng lupa at pagbubuga ng abok ang mga latest na aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Ayon sa PHIVOX, mula 30 minuto hanggang sa mahigit 1.5 oras ang mga tremor na karaniwang dahil sa paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa o sa pagsabog ng volcanic gas. Iba ang tremor sa mga volcanic earthquakes o lindol, pero indikasyon ito ng posibleng pagputok muli ng bulkan. Nasa 100 metro naman ang taas ng ibinuga nitong gas na may abok kaninang umaga, kasing taas ng gusaling may mahigit 30 palapag. Tinutukoy pa ang mga lugar na nakaranas muli ng ashfall. Simula pa kahapon, trending ang Green Bones na entry ng GMA Pictures sa Metro Manila Film Festival. At dahil worth it, may pa-block screening nito si Alden Richards. At tuloy din ang sorpresa ng mga bidang sina Dennis Trillo at Rudo Madrid. Nakatutok live si Aubrey Carampel. Aubrey? Patuloy ang pag-iikot ng mga bida ng pelikulang Green Bones sa sina Dennis Trillo at Ruro Madrid sa mga sinihan ngayong second day ng Metro Manila Film Festival. Kaninang umaga, galing sila ng Pampanga, nagpunta ng Quezon City. Ngayon naman, nandito sa isang mall sa Mandaluyong para sa pa-block screening ng Pulang Araw co-star ni Dennis na si Alden Richards. Bilang suporta sa kanyang mga kaibigan at sa pelikulang Green Bones, si Alden mismo ang nag-organize ng block screening para mapanood ang pelikula. Na-curious din daw si Alden sa nababasang magagandang reviews tungkol sa movie. Excited ako mapanood kasi parang the movie is very interesting from its trailer and syempre support tayo sa mga fellow Kapuso actors natin na sina Mr. Dennis Trillo and Ruro Madrid. Very thankful naman sina Dennis at Ruru sa suportang nakukuha mula sa kanilang mga kaibigan at sa mga manonood. Nakakatuwa na ganun yung suporta nila sa amin. Nakakatuwa na meron pong mga ganong klaseng mga tao katulad nila ni Alden na very supportive sa kanya pong mga kasamahan dito sa industriya. Mula kahapon, trending ang Green Bones na pinag-uusapan sa social media at nakatatanggap ng magagandang reviews at feedback mula sa mga nakapanood ng pelikula. Taos-puso rin ang pasasalamat ni Ruro at Dennis dahil sold out ang Day 1 at patuloy itong pinipilahan sa mga sinihan. Pinag-uusapan namin ni Kuya Dennis, hindi kami nakatulog kasi kakabasa, lagi po may bago at hanggang ngayon wala pa po kaming nababasang, alam mo yun, parang negatibong komento. It's all praises at kung gaano sila naapektuhan sa pelikula, ano yung mga realizations nila. Ngayon, pangalawang beses namin siya napanood kanina, ganun pa rin yung effect. Ganun kagaling si Direk Zig, ganun siya ka-masterful sa storytelling. Nandito rin ang Pulang Araw stars na sina Barbie Fortesa, Sania Lopez at Jay Ortega na kasalukuyan ng pinanonood ng pelikula. At mamaya, after the movie, tatanungin natin sila kung ano ang kanilang komento at reviews sa Green Bones. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso. Simulan na natin ang panibagong countdown dahil 6 na araw na lang, 2025 na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.